Hinamak na manugang. Kabanata 371 Malamig na sinabi ng Blackman, hindi kahit ang Jiang family. Galit na sabi ni Old Lady Jiang, napakalaking tono, ni hindi niya inilagay ang Jiang family of Yan capital sa kanyang mga mata. Gusto kong makita kung sino itong Alex Dixon. Pagkasabi niyon, pinagalitan niya, attack, sumugod ang ilang bodyguard ng Jiang family, ngunit wala pang 3 segundo, natamba sila ng Blackman na ito. Si Jiang Wei ay natigilan, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakadikit. Sa pagsasalita tungkol sa mga bodyguard ng Jiang family, isa sila sa pinakamagaling sa Yan capital, paano sila madaling matamba? Galit na sumigaw ang matandang ginang Jiang, kayong lahat, atakihin, kaunti lang sila, hindi mo ba sila kayang talunin? Gayunpaman, pagkatapos niyang sumigaw, wala ni isa sa dosenang bodyguard na nasa likod niya ang nang-ahas na gumalaw. Sa kabaligtaran, may ilan na nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha at hindi sinasadyang umatras. Ngumiti si Blackman at sinabing, matandang ginang, ang iyong mga tao ay tila hindi nangangahas na kumilos. Galit na galit si Old Lady Jiang kaya hindi siya makapagsalita at naging berde ang kanyang mukha. Nagpakita rin si Jiang Wei ng nagulat na ekspresyon at sumigaw. Ano ang nangyayari sa inyo? Kung may ayaw sumama, umalis kayo sa Jiang family. Ang grupong ito ng mga bodyguard ay kabilang sa mga piling tao ng mga gwardya ng pamilya Jiang, kadalasan sila ay napakatapang at mabangis, ngunit ngayon, sila ay talagang kumilos na duwag. Lubos nilang pinahiya ang Jiang family, matapos ang malupit na pagsaway ni Jiang Wei. Ang grupo ng mga bodyguard ay sa wakas ay naglakas loob at dahan-daang sumugod. Actually, hindi naman sa duwag sila, kanina lang ay nakatakas silang lahat sa kamay ni Alex Dixon at muntik nang mawalan ng buhay. Matapos masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Alex Dixon, ngayong nabalitaan nilang ang grupong ito ng Blackman ay mga subordinate ni Alex Dixon, paano sila mangangahas na guluhin siya? Isang grupo ng mga tinaguriang elite bodyguards ng Jiang family ang natural na natamba muli sa lupa. Ang mukha ng matandang ginang Jiang ay humalili sa pagitan ng berde at puti, at siya ay walang katulad na galit sa kanyang puso. Isa lang itong kahihiyan, masyadong mayabang itong si Alex Dixon, ang Jiang family ay nagbigay sa kanya ng mukha at nakipagtulungan sa kanya. Ngunit siya ay talagang hindi nagpapasalamat, at siya ay naging mapangahas pa rin. Nagulat din si Jiang Handong nang makita niya ito, pumunta siya sa harap at sinabi, matandang ginang, sa tingin ko ay may ginawang mali si fourth uncle sa pagkakataong ito. Bago pa siya makatapos ay naputol na siya ng matandang ginang, kahit na may ginawa kang mali, ang fourth uncle ay miyembro pa rin ng Jiang family, kailangan mo lang magbayad ng pera. Sino siya sa tingin ni Alex Dixon? Isa lang siyang nobody. How dare he go against the Jiang family? Ito ay tulad ng paghagis ng isang itlog sa isang bato. Sa sandaling ito, kumalat ang Blackman, na humaharang sa patio. Malamig na sinabi ng Blackman na ngayon lang nagsalita na si Mr. Dixon, gusto niyang pumasok kayong lahat. Malakas na bumantong hininga si Old Lady Jiang at galit na naglakad papasok gamit ang kanyang tungkod. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya ang isang binata na nakaordinaryong damit na nakaupo sa likod ng desk ng dean at malamig ang mukha. Nakahandusay sa sahig ang isang binata na puno ng dugo, parang nabali ang mga braso niya. Si Jiang Shuaimeng ay nakapulupot sa sulok ng dingding, nanginginig ang buong katawan. Nang makita ni Jiang Shuaimeng ang matandang ginang, para bang natagpuan na niya ang kanyang tagapagligtas, mabilis siyang sumugod at sumigaw, "Nay, gusto niya akong patayin, bilisan mo, kumuha ka ng makakahuli sa kanya." Shuaimeng, niyakap ni Old Lady Jiang ang kanyang anak, ang kanyang puso ay sumasakit. Naglakas loob si Jiang Handong at pumasok, tumango siya at binati si Alex Dixon, lumapit siya at nagtanong, Alex, anong nangyari? Ako ba, fourth uncle, nagkaproblema na naman sa'yo, I'm really sorry. Nang makitang dumating din si Jiang Handong, at ang kanyang ugali ay itinuturing na magalang, malamig na sinabi ni Alex Dixon, tanungin mo sila mismo. Sinulyapan ni Jiang Handong si Lu Yanggyo, at agad na hiniling sa bodyguard na kaladkarin siya pataas, binigyan niya si Lu Yanggyo ng 2 malalakas na sampal para magising siya, at mahigpit siyang tinanong.
Ang kanyang paggalang ay para lamang kay Alex Dixon. Walang pasensya si Jiang Handong para sa isang subordinate tulad ni Lu Yanggyo, iniutos niya na isagawa ang interogasyon, kailangan lang niyang iligtas ang kanyang hininga. Si Lu Yanggyo ay binugbog hanggang sa siya ay humagulgol na parang multo, ipinagtapat niya ang lahat, sinabing inutusan siya ni Jiang Shuaimeng na ay droga ang asawa at biyenan ni Alex Dixon, at palihim na pinakilos ang mga bantay ng pamilya Jiang. Narinig ito ni Jiang Wei at nakaramdam ng pananakit ng ulo, sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Naging berde rin ang mukha ni Jiang Handong, hindi niya inaasahan na mapupuno ng tubig ang ulo ni Fourth Uncle. Inatake niya talaga ang pamilya ni Alex Dixon, hindi man lang naisip ni Fourth Uncle, sa hinaharap, kakailanganin pa rin ng Jiang's Pharmaceuticals na makipagtulungan kay Alex Dixon, hindi ba ito magdudulot ng gulo para sa Jiang family? Gayunpaman, hindi inisip ni Old Lady Jiang na ito ay isang malaking bagay at sinabing, hindi ito isang malaking bagay, sabihin mo sa akin, gaano karaming kabayaran ang gusto mo, kayang-kaya ito ng ating Jiang family. Nakita ni Jiang Shuaimeng na suportado siya ni Old Lady Jiang at nagkaroon din ng tiwala, tinuwid niya ang kanyang likod at sinabing, Alex Dixon, sabihin mo lang sa akin kung gaano mo gusto. Nang makitang napaka-proteksyon ng Old Lady Jiang, mahinang sinabi ni Alex Dixon, gusto ko ang lahat ng ari-arian ng Jiang family, gusto mo bang ibigay ito sa akin? Kung hindi, kukunin ko ang iyong buhay. Magkano ang halaga ng buhay ni Jiang Shuaimeng? Ako bibigyan kita ng doble. Hinawakan ni Old Lady Jiang ang kanyang tungkod at galit na sinabi, Alex Dixon, yan capital ito, huwag masyadong masungit. Bagamat ang ating Jiang family ay hindi pinuno ng 4 na malalaking pamilya, ito ay higit sa sapat na makitungo sa isang tulad mo. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, sino ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya? Malamig na bamantong hininga si Old Lady Jiang at sinabing, syempre ito ang pamilya Dixon. Nang sabihin niya ito, biglang tumigas ang mukha niya at binantayan niya si Alex Dixon. Ikaw, ang iyong apelyido ay Dixon, ikaw, ano ang iyong pagkakakilanlan? Mabilis na sinabi ni Jiang Shuaimeng, Nay, Dixon ang kanyang apelyido, hindi mula sa pamilya Dixon, kung hindi, sa kapangyarihan at impluwensya ng pamilya Dixon, bakit kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo at humingi ng kooperasyon ng pamilya Jiang? Hindi na nakayanan ni Jiang Handong at sinabing may malungkot na mukha, pang-4 na tiyo, hindi si Mr. Dixon ang gusto ng kooperasyon ng Jiang family, kundi ang Jiang family. Kung hindi mo maintindihan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Galit na galit si Jiang Wei kaya naging berde ang mukha niya, naglakad siya pasulong at sinampal ang mukha ni Jiang Shuaimeng, saway niya, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang manggugulo sa labas, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Dixon ngayon na. Kuya, galit na sinabi ni Jiang Shuaimeng, ano ang kalagayan ng pamilyang Jiang sa Yan Capital? Kailangan ba nating matakot kay Alex Dixon, isang hillbilly, at saka, gumaling na ang sakit ng matandang master, hindi na natin kailangang magmakaawa sa kanya. Galit na galit si Jiang Wei na halos hindi na siya makahinga, galit niyang sinabi, kung hindi ka luluhod at humingi ng tawad kay Mr. Dixon, umalis ka na sa Jiang family, lahat ng credit card mo ay mapi-freeze. Pagkatapos sabihin yon, buong tatag niyang sinabi sa matandang ginang, Nay, huwag mo nang idamay si Ling, kasalanan niya ito. Malamig ding sinabi ni Jiang Handong, pang-4 na tiyo, hindi mo na talaga dapat ginawa sa pagkakataong ito. Nagalit si Jiang Shuaimeng sa kanyang puso, kinasusuklaman niya si Jiang Wei sa pagiging hindi makatwiran at kinasusuklaman din niya si Alex Dixon sa pagpilit sa kanya. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang kumagit ng bala at maglakad sa harap ni Alex Dixon. Lumuhad siya at sinabing may malungkot na mukha. Mr. Dixon, nagkamali ako, nagmamadali ding lumapit si Jiang Wei at nakangiting sinabi, Mr. Dixon, hindi matino ang pang-4 kong kapatid, muntik na siyang magdulot ng sakuna, ako ang hindi napangasiwaan ng maayos ang kapatid ko, patawarin mo sana ako, Mr. Dixon, the Jiang family is handang ibigay ang 10% ng shares ng National Medical Hall kay Mr. Dixon para pakalmayin siya. Please show mercy, Mr. Dixon. Tiyak na parurusahan ko si Jiang Shuaimeng. Si Lu Yanggyo, na nakahandusay sa lupa, ay labis na nagulat kaya ang kanyang mga pupil ay lumaki.
10% ng mga bahagi ng National Clinic ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Higit pa rito, kahit si Jiang Wei ay humingi ng tawad kay Alex Dixon, at si Jiang Shuaimeng ay nakaluhod sa harap ni Alex Dixon, inaamin ang kanyang pagkakamali. Anong uri ng pagkakakilanlan ang kailangan ni Alex Dixon upang maging ganito kataas? Kung maging ang Jiang family ay ganito, hindi ba siya mawawalan ng buhay? Pagkatapos sabihin yun, pinagalitan ni Jiang Wei si Jiang Shuaimeng, kowtow kay Mr. Dixon. Kabanata 372 si Jiang Shuaimeng ay hindi nang ahas na sumuway, agad siyang bumagsak sa lupa kasabay ng isang kalabog. Nang malapit na ang kanyang ulo sa sahig, biglang iniunat ni Alex Dixon ang kanyang binti at sinipa si Jiang Shuaimeng palayo sa harap ni Jiang Wei. Malamig niyang sinabi, "Boss Jiang, hindi na kailangang humingi ng tawad, dalawa lang ang kondisyon ko. Ang isa ay patayin si Lu Yangguo, at ang isa ay ang pilayin si Jiang Shuaimeng. Para sa kapakanan ni Jiang Handong, ililibre ko ang buhay ni Jiang Shuaimeng." "How dare you?" sigaw ni Old Lady Jiang at pinandilitan siya. "Sino ka sa palagay mo? Paanong ang Jiang family ng Yan Capital ay isang taong maaari mong akyatin? Bibigyan kita ng 10 milyon, kunin mo at umalis ka dito." Malamig na harumph ni Alex Dixon at dahan-daang tumayo. "Dahil iyan ang kaso, kung gayon ang pakikipagtulungan sa pagitan namin ni Jiang ay kanselahin, at hinding-hindi ako makikipagtulungan sa hinaharap, gayon din, ipinapayo ko sa iyo na magkaroon ng ilang higit pang pagkain kasama ang iyong anak, sa loob ng 1 buwan. Si Jiang Shuaimeng ay tiyak na mamamatay, walang kumpletong bangkay." Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng mga tao mula sa Jiang family ay kapansin-pansing nagbago. Mapula rin ang mukha ni Old Lady Jiang, nanginginig ang mga kamay niya, at hindi siya makapagsalita. Napakalinaw na banta, walang sino man sa buong bansa ang maglalakas loob na magsabi ng ganoong mga salita sa harap ng Jiangs. Gayunpaman, lumubog ang puso ni Jiang Handong at mahigpit na kumunat ang kanyang mga kilay. Ngayon na ang Jiangs ay hindi na kasing ganda ng dati, ang Jiang's pharmaceutical industry ay nangangailangan din ng gamot ni Alex Dixon para mabawi ang pagkawala. Sa ilalim ng pamumuno ni Jiang Shuaimeng, ang National Clinic ay hindi nakabuo ng anumang mapagkumpetensyang bagong gamot. Ngunit ang ibang mga kumpanya ng parmasyutiko ay nagsimulang gumawa ng gamot na may mas mahusay at mas murang mga epekto. Kung sila ay nagtutulungan kasama si Alex Dixon, kasama ng pagtaas ng mga kakumpetensya mula sa buong mundo, ang Jiang's Pharmaceuticals ay tiyak na magsasara sa wala pang 1 taon. Ito ay isang matinding dagok sa Jiang Family Corporation. Alam din ito ni Jiang Wei. Nagmamadali niyang sinabi kay Old Lady Jiang, "Nay, kailangan nating hilingin kay Ling na humingi ng tawad kay Mr. Dixon, sa pagkakataong ito, may ginawa siyang mali." "Wei, kapatid mo siya, ganyan ka lang tumutulong sa mga tagalabas." Galit na galit si Old Lady Jiang kaya ginamit niya ang saklay niya para suportahan ang lupa at galit na sinabi, "Bukod dito, ang batang ito ay isang bumpkin lang, ang Dixon family sa Yan Capital. Bakit kailangan mo siyang protektahan ng ganito?" Si Jiang Wei ay isang anak na anak. Karaniwang nakikinig siya sa mga salita ng kanyang ina, ngunit ngayong alam na niya ang kahalagahan ng bagay na ito, wala siyang ibang magagawa kundi ang kumagit ng bala at sabihin, "Nay, napakalayo na ni Ling, sa pagkakataong ito, ako na ang gagawa, ang desisyon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito." Pagkatapos sabihin yon, tumalikod siya at sinigawan si Jiang Shuaimeng, "Tingnan mo ang ginawa mo, bilang panganay na anak ni Jiang, tatanggalin ko ang iyong posisyon bilang pinuno ng National Clinic at babalik sa Jiang family para makulong ng kalahating oras, taon." "Ano, kuya, gusto mong tanggalin ang posisyon ko bilang head ng National Clinic?" Agad na naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimeng, nagmamadali siyang gumapang at niyakap ang binti ni Jiang Wei. "Kuya, huwag gawin ito. Ito ang titulong ipinagmamalaki niya. Gumastos siya ng maraming pera upang maging pinuno ng paaralan. Ngayong bigla itong inalis, magiging walang kwenta na siya sa Yan Capital mula ngayon." Sinipa siya ni Jiang Wei na may malungkot na mukha, lumingon siya at magalang na yumuko kay Alex Dixon. "Mr. Dixon, totoo na hindi kita dinidisiplina ng mabuti at nagdulot ng gulo kay Mr. Dixon. Ngayon, inalis ko na ang posisyon ng unfilial son na ito sa National Clinic at binigyan ka ng 40% ng shares ng National Clinic,
Gayundin, ang Jiang family ay may pampublikong humingi ng tawad kay Mr. Dixon sa buong Yan Capital. Sana ay maging maluwag si Mr. Dixon at bigyan ng pagkakataon si Jiang Shuaimeng na magbukas ng bagong dahon. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, at malamig niyang sinabi, "Hindi mo na kailangang sabihin pa, binigyan ko na siya ng pagkakataon, siya ang nanliligaw kay kamatayan." Plop, lumuhad si Jiang Wei sa kanyang harapan at sinabing may luhang umaagos sa kanyang mukha, "Ako ang nabigong disiplinahin ang aking kapatid, patawarin mo sana ako, Mr. Dixon." Nagulat ang karamihan, maging si Jiang Handong ay natigilan. Lalong nagalit at nabalisa si Old Lady Jiang, panay ang sigaw niya, "Wei, paano ka luluhod sa kanya?" Diretso na lumuhad si Jiang Wei at taimtim na yumuko kay Alex Dixon, sabi niya, "Ma, wala kang pakialam dito, kasalanan ko kung hindi ako tinuruan ni Hipag." Nang makita ang kanyang ama na nakaluhod, si Jiang Handong ay walang pagpipilian kundi ang humakbang pasulong at lumuhad sa tabi ni Mr. Dixon, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, "Mr. Dixon, please forgive me." Ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa Jiang family ay nagmamadaliling sumulong at lumuhad sa lupa. Ang ilang mahahalagang tao ng pamilya Jiang, maliban kay Old Lady Jiang, lahat ay lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Marami pang ang nakaluhod sa likod nila. Napakatahimik ng mga tao na parang isang patay na katahimikan, at lahat sila ay walang katulad na pagkagulat. Nanginginig si Jiang Shuaimeng habang nakaluhod sa tabi ni Alex Dixon, sabi niya na may malungkot na mukha, "Mr. Dixon, I know I was wrong." Sa puntong ito, naunawaan din niya ang kabigatan ng usapin. Imposibleng sugpuin si Alex Dixon sa pamamagitan lamang ng paglipat sa labas ng Jiang family. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang tumakbo mula sa labas, si Jiang Shuila iyon. Ngayon lang niya narinig ang tungkol sa bagay na ito, hindi niya inaasahan na sa oras na makasagasa siya ay makikita niya ang kanyang ama at kuya na nakaluhod sa harap ni Alex Dixon at humihingi ng tawad. Siya ay labis na nagulat sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos mag-isip sandali, mabilis pa rin siyang naglakad sa harap ni Alex Dixon at luluhod na sana. Bahagyang sumimangot si Alex Dixon at pinigilan si Jiang Shuila, malamig niyang sabi, "Forget it." Ayaw niyang pabayaan si Jiang Shuaimeng, ngunit ayaw din niyang magkaroon ng alitan sa pamilya Jiang, at least kaibigan niya sina Jiang Shuila at Jiang Handong. "Salamat, Mr. Dixon." Nakahinga ng maluwag si Jiang Wei at pinagalitan si Jiang Shuaimeng, "Kowtow kay Dixon siyan." Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si Jiang Shuaimeng na hanapin ang kamatayan, mabilis siyang gumapang at magalang na yumuko ng 3 beses kay Alex Dixon. Galit na galit si Old Lady Jiang kaya namula ang mukha niya, sumigaw siya, "Away, bakit mo ginagawa ito sa isang walang pangalan na bata? Isa lang itong kahihiyan sa ating Jiang family." Mapait na ngumiti si Jiang Wei sa kanyang puso. Maaaring hindi ito makita ng iba, ngunit paanong hindi niya malalaman? Ang grupo lang ng Blackman sa labas ay hindi mukhang ordinaryong bodyguard. Sa Yan Capital, sino pa ang maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na bodyguard maliban sa Dixon family ng 4 na malalaking pamilya? At itong Alex Dixon na nasa harap niya ay malamang na may malapit na relasyon sa Dixon family sa Yan Capital. Marahil, siya pa rin ang maalamat na tagapagmana ng pamilya Dixon na matagal nang nawawala. Kung ang Jiang family ay naging kaaway ng Dixon family dahil kay Jiang Shuaimeng, magiging mahirap para sa kanila na sumulong sa Yan Capital sa hinaharap, at maaaring hindi sila kasama sa kompetisyon. Ngayong tinanggal na ang National Clinic Chief ni Jiang Shuaimeng, ayon sa seniority, dapat ay si Deputy Chief Lu Hongjian ang pumalit. Alex Dixon, salamat, pulang-pula ang magandang mukha ni Jiang Shuila, nahihiya at nahihiya, bulong niya kay Alex Dixon. Bahagyang tumango si Alex Dixon at tumingin kay Lu Yonggyo. Lu Yonggyo ay paralisado na sa takot, sumulyap sa kanya ang malamig niyang mga mata at talagang lumuwag ang pantog niya, isang malaking halaga ng mainit na ihi ang umagos mula sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa sandaling ito, isang tao ang biglang lumabas sa gilid at yumuko ng malalim patungo sa kanya. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, "Deputy Director Lu, ikaw ay..." Tumulo ang luha sa mukha ni Lu Hongjian, masakit na sinabi niya,
Master Dixon, alam kong hindi ako dapat makiusap sa ngalan ng masamang nilalang na ito. Ngunit siya ay may kadugo sa pamilyang Lu. Maaari mo bang iligtas ang kanyang buhay dahil sa aking lumang mukha? Pagkatapos sabihin yon, lumuhad si Lu Hangjan sa harap ni Alex Dixon ng walang pag-aalinlangan. Si Alex Dixon ay nagkaroon ng masalimuot na pakiramdam habang inis kanya ang eksenang nasa harapan niya. Sa totoo lang, iginagalang niya ang karakter ni Lu Hangjan at hinangaan niya ang kanyang mga kasanayang medikal. Siya ay isang bihirang tunay na master ng medisina. Gayunpaman, hindi niya inasahan na si Lu Hangjan ay magkakaroon ng isang nakakadismaya na pamangkin. Huminga ng mahabang hininga si Alex Dixon at mahinang sinabi, dahil humingi ng awa si Master Lu, hayaan si Lu Yonggyu at pilay ang kanyang kanang braso. Nakahinga ng maluwag si Lu Hangjan at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, Master Dixon." Napasigaw si Lu Yonggyu sa gulat, "Tito, huwag mong pilayin ang kamay ko." Kabanata 373. Ilang dekada na siyang nag-aaral ng medisina at halos buong buhay niya. Para sa isang TCM na doktor, ang pagpilay ng kanyang kanang braso ay katumbas ng pagpilay sa kanyang cultivation. Siya ay ganap na naging isang baldado, basta, tumahimik ka. Lumapit si Lu Hangjan at sinampal siya ng malakas. Siya ay umungal, lubos mong sinira ang reputasyon ng pamilya Lu at napilayan ang isang braso mo. Ito na ang awa ni Master Dixon. Pagkasabi noon ay naglabas siya ng ilang pilak na karayom at ikinaway ang kanyang kamay. Direkta niyang ipinasok ang mga ito sa kanang braso ni Lu Yonggyu at pinutol ang kanyang mga meridian. Ang mukha ni Lu Yonggyu ay agad na namilipit sa sakit, at ang kanyang kahabag-habag na alulong ay yumanig sa kalangitan. Parang nawalan ng pakiramdam ang kanang braso niya, at bumagsak ito sa lupa. Malamig na tumingin si Alex Dixon, alam niyang hindi nagpakita ng awa si Lu Hangjan. Ang mga pilak na karayom ay ginamit upang isil ang mga punto ng acupuncture at putulin ang mga meridian. Imposibleng makabangon si Lu Hangjan sa hinaharap. Ilang beses sumigaw si Lu Yonggyu, iminulat niya ang kanyang mga mata at nawalan ng malay sa sakit. Sinabi ni Jiang Wei, Director Lu, mula ngayon, ang National Clinic ay nasa iyong mga kamay. Para sa mga detalye ng handover, kakausapin kita ng detalyado mamaya. Tumayo si Lu Hangjan, na para bang may edad na siya ng ilang taon, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinabi kay Jiang Wei na puno ng kahihiyan ang mukha, "Ako, Lu, hindi ako karapat-dapat na maging direktor ng National Clinic, pakiusap kay Boss Jiang na maghanap ng ibang tao." Hindi inaasahan ni Jiang Wei na tatanggi siya, sa mukha na puno ng kahihiyan. Gulat niyang sinabi, "Master Lu, isa ka sa 3 elder ng National Clinic, ang 2 pang matatanda ay malapit ng magretiro, sa kasalukuyan, ikaw ang may pinakamataas na kasanayan sa medikal sa National Clinic, kung hindi ka pumayag, sino pa ang papalit?" Sumulyap si Lu Hangjan kay Alex Dixon at sinabing, "Mr. Dixon, please take over. Ang kanyang medical skills ay ilang beses na mas mataas kaysa sa akin, he deserves it." Nang matapos siyang magsalita ay nagbulungan na ang mga tao. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Handong, pumunta din siya sa harap at sinabing, "Dad, ang mga medikal na kasanayan ni Alex Dixon ay namumukod-tangi, sa tingin ko siya ay kwalipikadong maging direktor." "I think so too," mabilis ding sinabi ni Jiang Shuila. Nag-alinlangan sandali si Jiang Wei at tumango, dahil inirerekomenda ng lahat si Mr. Dixon na maging pinuno. "Ano sa palagay mo?" Bagamat nagtatanong ang tono nito, walang nang ahas na sumalungat sa mga salita ng panganay na anak ng pamilya Jiang. Ang karamihan sa mga bahagi ng National Clinic ay nasa kamay ng Jiang family, ang kanyang mga salita ay may karapatang gumawa ng desisyon. "Ako, bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi niya naisip na maging direktor." Umiling siya at sinabing, "Hindi ito gagawin, pagkatapos kong matapos ang aking negosyo, kailangan ko pa ring bumalik sa Jinling, hindi ako maaaring manatili ng matagal sa Yan Capital at pamahalaan ang mga gawain ng National Clinic." "Ayos lang yan," ngumiti si Jiang Handong at sinabing, "Di ba nasa restaurant si Master Lu, tsaka may iba pang mga doktor, kakayanin nila ang mga normal na bagay. Kung talagang may mahirap at masalimuot na sakit na hindi malutas, ako hihilingin sa iyo na pumunta at harapin sila." Sinabi rin ni Lu Hangjan, "Master Dixon, ang direktor ay isang posisyon lamang,
ang paggamot sa mga sakit at pagliligtas sa mga tao ay hindi mahalaga kung kailan at kailan. Mabilis ding pumunta si Jiang Shuila. Oo, Kuya Alex, ang paggamot sa mga sakit at pagliligtas ng mga tao ay hindi ang direktor o ang direktor. Ang pinakamahalaga ay mayroon kang ganoong talento, ay publish ang iyong mga kasanayan sa medikal upang ipaalam sa mas maraming pasyente at magamot ang mas maraming buhay. Saglit, inirekomenda ng karamihan si Alex Dixon na maging creator. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon, saka nag-aatubili na tumango at sinabing, "Sige, ako ang magiging nominal na tagapangasiwa." Si Master Lu ang kadalasang namamahala sa National Clinic, kung may mga pasyenteng walang lunas, tawagan mo ako. Nakahinga ng maluwag si Lu Hongjian at tumango bilang pagsang-ayon. Isang bakas ng kagalakan ang sumilay din sa mga mata ni Jiang Handong. Upang mapanatili ang Alex Dixon sa National Clinic at bumuo ng higit pang bagong gamot, magdadala ito ng daan-daang benepisyo at walang pinsala sa industriya ng parmasyutiko ng Jiang, mas magiging maginhawa para sa parehong partido na magtulungan sa hinaharap. Tanging ang mukha lamang ni Jiang Shuaimeng ang nakamamatay na mapatla, nakahandusay siya sa lupa, sa bingit ng pag-iyak. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang nakasuot sa ulo ni Alex Dixon ang titulo niyang direktor. Isa pa, lahat ay lumalaban para suportahan siya, nakaramdam siya ng sobrang hindi kasiya siya sa kanyang puso. Nagalit din at nagalit si Old Lady Jiang, hindi siya makatayo ng maayos at inalalayan siya ng kanyang katulong na bumalik at magpahinga. Ang National Clinic ay ang pinakamahusay na medical hall sa bansa. Nagkaroon din ito ng mataas na reputasyon sa ibang bansa. Ito ang pinakamataas na templo sa puso ng lahat ng tao sa bansa. Ang bawat doktor ay gustong pumasok sa National Clinic. Kung ibang tao, matutuwa silang maging direktor, pero walang naramdaman si Alex Dixon. Ayaw niyang maging direktor, ngunit hindi niya inaalagaan ang reputasyon, nag-aatubili lamang siyang pumayag na manatili dahil gusto niyang sabihin na gamutin at iligtas ang mga tao. Tungkol naman sa 40% shares ng National Clinic, bagamat nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon, wala ito sa paningin niya, hindi siya nagkulang sa pera. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang black man na may hawak na telepono. Lumingon si Alex Dixon at tumingin, bigla niyang napagtanto na ang lahat ng black man sa labas ng pinto ay nawala ng walang bakas. Nagulat siya at nakakunot ang noo niyang tanong, "Wu, nasaan ang mga tao mo?" Ito ang commander ng Imperial Guards ng pamilya Dixon, ang kanyang pangalan ay Wu, kadalasan, kokanteken niya si Wu. Yumuko si Wu sa kanya at hindi sinabing alipin o mapagmataas, "Mr. Dixon," ang mga tao sa labas ng pinto ay lumikas na lahat, ito ay utos ni Miss Dixon, gusto kanyang makausap at ang mga tao ng Jiang family. Pagkasabi nun ay binigay niya ang phone kay Alex Dixon at binuksan ang hands-free. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon, inalis na talaga ni Dixon Rong ang Royal Guard sa oras na ito, masyadong malayo ang kanyang kamay. Ang mayabang at malamig na boses ni Lin Rong ay tumunog mula sa telepono. "Alex Dixon, inuutusan kitang palayain kaagad sina Jiang Shuaimeng at Lu Yanggyo, isa pa, anong karapatan mong pakilyusin ang mga bantay sa pamilya?" Si Jiang Shuaimeng, na nakahiga sa lupa, ay agad na tumingala na may masayang ekspresyon na para bang naturukan siya ng mga stimulant. Nang inag ang puso ni Jiang Wei nang marinig niya ito. Gaya ng inaasahan, tama ang hula niya, may kinalaman talaga si Alex Dixon sa Dixon family. Buti na lang at hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para mangbuli ng iba, kung hindi, hindi siya haantong sa ganito. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon habang sinasabi sa malamig na boses, "Binawi mo ba ang mga gwardya? Haha, hindi ka galing sa Dixon family, may pisngi ka pa bang bumalik at pakilyusin ang mga tanod? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin yun?" Sabi ni Lin Rong sa mapanuksong tono, hindi niya binigyan ng anumang mukha si Alex Dixon sa harap ng mga miyembro ng pamilya Jiang. "Don't forget your identity. Do you really think you are important? Let me tell you, from today onwards, I already informed the guards. You can forget about transferring any resources from the Dixon family." Huminga ng malalim si Alex Dixon at tumingin kay Wu na may malungkot na mukha. Inihayag ni Wu ang isang kaguluhang ekspresyon at sinabi, "Mr. Dixon, iniutos ng mga nakatataas na mula ngayon,
Hindi mo na maaaring pakilyusan ang mga mapagkukunan ng pamilya Dixon. Sa makatuwid, ang lahat ng mga gwardya ay aatras at hindi na makikinig sa iyong mga utos mula ngayon. Mapanuksong sinabi ni Linrong, paano ba, dapat alam mo na ang lahat. Hindi ko na gagawing mahirap para sa iyo sa pagkakataong ito. Sa susunod, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang, ikaw mismo ang pumili ng landas. Huwag mo akong sisihin, pagiging walang puso. Naging pangit ang ekspresyon ni Alex Dixon, ang babaeng ito ay nadala sa sarili niyang tagumpay sa harap niya. Hindi ba umaasa lang siya sa katayuan niya bilang alagad ng Dixon family? Upang maimbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, tumakas siya sa bahay at hindi pa nakabalik sa kanyang pamilya. Matapos iwanan ng pamilya, hindi na niya mamobilize ang mga bantay ng pamilya Dixon, iyon ang dahilan kung bakit palaging hinihiling sa kanya ng kanyang tiyahin na hiwalayan si Jane Lewis at bumalik sa pamilya Dixon. Hanggat bumalik siya sa pamilya, siya ay magiging lehitimong tagapagmana ng Dixon family. Ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. Kabanata 374. Ngunit may isang kondisyon, at iyon ay ang gusto niyang hiwalayan si Jane Lewis. Ayon sa nakaraang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Dixon family at ng Su family, gusto niyang pakasalan si Su Chingcheng bilang kanyang asawa. Kung hindi, ang Su family ay mapipilitang sirain ang pakikipag-ugnayan at mawala ng mukha. Ang mga pamilyang Dixon at Su ay tiyak na magiging magkaaway sa isa't isa. Hindi yun magagawa ni Alex Dixon kahit anong mangyari. At si Dixon Rong ay naglakas loob lamang na maging mayabang sa harap niya dahil dito. Nagulat si Jiang Wei, Jiang Handong, at ang iba pa nang marinig nila ito. Naka-half-open din ang bibig ni Jiang Shuila, at may pagtataka sa mukha niya. Hindi niya akalain na si Alex Dixon ay talagang miyembro ng Dixon family sa Yan Capital. Natigilan din si Jiang Shuaimeng, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likod at nakaramdam ng matinding takot. Kung alam niya na si Alex Dixon ay miyembro ng Dixon family sa Yan Capital, kahit na may 10 lakas siya, hindi siya maglalakas loob na bumunot ng balahibo sa ulo ng tigre. Hindi napigilan ni Jiang Wei na magtanong ng mabuti, ano, Dixon Mr. Dixon, ikaw ang tagapagmana ng Dixon family sa Yan Capital, tama? Bago siya matapos, malinaw na sinabi ni Dixon Rong, Boss Jiang, ako si Dixon Rong, malinaw kong sasabihin sa iyo na si Alex Dixon ay hindi tagapagmana ng pamilya Dixon. Ang tagapagmana ng pamilya Dixon ay dapat na aking ama, si Dixon Yulong, tungkol naman sa Alex Dixon na ito, hehe. Tumigil sandali si Lin Rong at tumawa ng sarkastikong, Lin lang ang apelyido niya. Nasa katawan niya ang bloodline ng Dixon family, pero hindi siya mabibilang na miyembro ng Dixon family. Sa karamihan, hindi siya, kahit malayong kamag-anak, kaya Boss Jiang, huwag mo na siyang lokohin, wala lang siya, at most, ginagamit lang niya ang kapangyarihan ng tigre para takutin ng iba. Huwag na huwag mong gagawin yun dahil sa nangyari ngayon. Kung tutuusin, marami pa naman tayong negosyo na pwede nating pagtulungan. Ito, ang noo ni Jiang Wei ay natatakpan ng patong ng pawis, natarante rin siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Casual na sinabi ni Lin Rong, oh, tratuhin mo na lang siya bilang isang malayong kamag-anak ng Dixon family. Anyway, halos pareho lang yun, wala siyang kapangyarihan. Hindi nakaimik si Jiang Wei. Kung titingnan ang kaguluhan ngayon, akala niya ay si Alex Dixon ang tagapagmana ng Dixon family, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pala yun ang nangyari. Ayon kay Dixon Rong, itong Alex Dixon ay dapat na malayong kamag-anak ng Dixon family. Ganun dapat, kung hindi, bakit walang matutuluyan si Alex Dixon nang dumating siya sa Yan Capital? Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, Lin Rong, ang dami mong nasabi, ano ba talaga ang gusto mo? Malamig na ngumuso si Lin Rong, gusto ko lang sabihin sa iyo, huwag mong gamitin ang kapangyarihan ng Dixon family para suportahan ang mukha mo sa Yan Capital, huwag mawala ang mukha ng Dixon family natin, at hayaan mo na sina Jiang Shuaimeng at Lu Yangyu, kaagad, may kooperasyon pa ako kay Creator Jiang. Paano kung hindi ako pumayag? Ngumisi si Lin Rong at sinabing, Alex Dixon, anong karapatan mong makipagkasundo sa akin? Malamang na hindi alam ng asawa mo ang mga bagay mo, di ba? Gusto mo bang tawagan ko at sabihin sa asawa mo ang tungkol sa mga bagay mo? Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon,
Matigas niyang sinabi, Linrong, hindi mo ba alam kung ano ang makakabuti para sa iyo? Alam ko man o hindi kung ano ang makakabuti para sa akin ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin mo. Ngumiti si Dixon Rong na walang pakialam at sinabing, wala akong pakialam. Anyway, gusto ko ring makita kung paano ka pinalaki ng iyong asawa nang matagal at biglang nalaman na nagsinungaling ka sa kanya. Paano siya nakipaghiwalay? Nang matapos, ibinaba ni Dixon Rong ang telepono nang hindi nagbibigay sa kanya ng anumang paliwanag. Sa sobrang yabang niya ay hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita. Napakapangit ng ekspresyon ni Alex Dixon habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang telepono. Ang babaeng ito ay umaasa lamang sa kanya upang iwanan ang pamilya. Ngayon, sobrang yabang na talaga niya. Bang, hindi na kinaya ng telepono, dinurog ito ng palad ni Alex Dixon. Mabilis na sinabi ni Jiang Handong, Alex, huminahon ka. Napatingin si Alex Dixon sa kanyang palad na may malamig na ekspresyon at nakitang naputol ang kanyang palad, damaloy ang dugo mula sa palad niya. Alex, ay bende ko ang sugat mo, sigaw ni Jiang Shuela at mabilis na kumuha ng panyo at naglakad palapit. Kinuha ni Alex Dixon ang panyo at casual na pinunasan ito ng ilang beses, labis ang galit niya sa kanyang puso. Ngayon ay hindi alam ng pamilya ni Jane Lewis ang kanyang eksaktong pagkakakilanlan, kaya kinuha ni Dixon Rong ang puntong ito at nais siyang pagbabantaan. Nang makitang maayos ang relasyon nilang mag-asawa, gusto pa rin niyang humanap ng pagkakataon para maipaliwanag ito sa asawa, ngunit kung sasali si Dixon Rong, tiyak na magbubunga ang usapin. Hindi sa banggitin ang diborsyo, marahil ang kanyang asawa ay hindi na muling maniniwala sa kanya sa buhay na ito. Si Jiang Shuaimang, na nakaluhod sa lupa, ay biglang tumayo, lumingon siya at sinabi kay Jiang Wei, Kuya, narinig mo rin, itong Dixon na lalaking ito ay sumampal sa mukha niya at nagpanggap na mataba, kung hihilingin mo sa kanya na mawala, ako pa rin ang magiging direktor ng aking national clinic. Anong gusto mong gawin ngayon? Magwala ka, galit na umungol si Jiang Wei. Sa suporta ni Dixon Rong, si Jiang Shuaimang ay agad na nagkaroon ng kumpiyansa muli. Kumpiyansa niyang sinabi, sino siya sa tingin ni Alex Dixon, he is not even worth a fart. Narinig mo na sinabi ni Dixon Rong na ang tagapagmana ng Dixon family ay si Dixon Yulong. Ang batang ito ay hindi kahit isang malayong kamag-anak, bakit dapat takot sa kanya ang Jiang family? Sa sobrang galit ni Jiang Wei ay sinampal niya ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Jiang Shuaimang ay hindi lang tumayo roon at sinaktan siya. Sa halip, hinaranggan niya ang braso ni Jiang Wei at walang kahiyang sinabi, Kuya, hayaan mong yumuko ang batang ito sa akin, kailan pa nawalan ng mukha ng ganito ang Jiang family, hindi ba magandang magtrabaho ang Jiang family kay Dixon Rong? Ito ay isang win-win situation, ito ay mas mahusay kaysa sa pakikipagtulungan sa bansang ito bumpkan upang gumawa ng gamot. Ikaapat na tiyo, huwag kang makinig sa akin, umuulan lang, sabi ni Jiang Handong sa malalim na boses. Nagawa na ang bagong gamot ni Alex Dixon. Sa kasalukuyan, si Mr. Dixon lang ang nagtatrabaho sa Jiang's Pharmaceuticals. Naintindihan niya, kahit na si Dixon Rong ay miyembro ng Jiang family, wala siyang naitulong sa Jiang's Pharmaceuticals, tanging ang gamot na nasa kamay ni Alex Dixon ang naging susi sa pag-save ng Jiang's Pharmaceuticals. Galit na sinabi ni Jiang Shuaimang, lahat kayo ay nabaliw, lahat kayo ay naghahanap kay Alex Dixon, itong bumpkin. Babalik ako ngayon at ipapaliwanag ang sitwasyon sa matandang master. Pagkatapos sabihin yon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pamunuan si Lu Yanggyo at mabilis na tumakbo palabas. Itong unfilial na anak, sa sobrang galit ni Jiang Wei ay parang sisibog na ang kanyang dibdib, nakaramdam siya ng matinding sakit at muntik na siyang mahulog sa lupa. Mabilis na hinawakan ni Jiang Handong ang kanyang ama at sinabing, Tatay, ayos ka lang ba? Kinailangan ding huminto ni Alex Dixon sa paglalakad, lumapit siya at tiningnan ang pulso ni Jiang Wei, pagkatapos ay sinabi niya, galit na galit si Chief Jiang, kaya ayos lang siya, kailangan lang niyang magpahinga sandali. Umupo si Jiang Wei sa upuan at matagal na nakahinga, he said with a guilty expression, Mr. Dixon, there is such an unfilial son in our family, I'm sorry for letting you see him, pagbalik namin, tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Ang sinabi ko noon ay hindi mangyayari, nagbago, kahit tawagan ako ni Dixon Rong ng personal,
hindi gagawin ng Jiang family ang sinabi niya. Tungkol sa nakaraan ng pamilya Dixon, mas malinaw siya kaysa sa iba. Ano ang binibilang ni Dixon wrong? Wala siyang orthodox bloodline ng Dixon family, at hinabol pa siya sa ibang bansa ng Dixon family. Dahil din sa pagkawala ng tagapagmana ng pamilya Dixon kaya siya bumalik kamakailan. Si Lin Yulong ay ang inapo ng babaeng kasama nila. Hindi siya nakilala ng pamilya Dixon sa kanyang mga unang taon. Si Jiang Wei ay konserbatibo at minamaliit ang pagkakakilanlang ito. Siya ay nanunuya sa kanyang puso at magalang lamang kay Dixon Rong sa ibabaw. Magmana man si Dixon Yulong sa Jiang family, mababa pa rin ang tingin nito sa kanyang puso, kaya imposibleng makinig siya sa utos ng isang maruming babae. Matapos umalis sa National Clinic, mabigat pa rin ang puso ni Alex Dixon. Ngayon na nawawala ang maliit na tiyahin, si Dixon Rong ay labis na mayabang, hindi rin niya alam kung ano ang nangyari sa munting tita. Hindi kaya noong iniimbestigahan niya ang Jade Pendant, nadiskubre siya ni Dixon Yulong at pinagplanuhan, magulo ang mood ni Alex Dixon, at nagpa siyang umuwi kinabukasan upang tanungin kung nasaan ang kanyang maliit na tiyahin. Kabanata 375 Bumalik si Alex Dixon sa mansyon, pagbukas pa lang niya ng pinto ay may narinig siyang kaguluhan. Natigilan siya, ito ay higit sa 1 oras. Hindi kaya naalis ang gamot ni Helena. Bang, isang malakas na tunog ang nagmula sa bulwagan, kasunod ang pag-ungol ni Helena. Ang init ko, umigting ang anit ni Alex Dixon, agad siyang umabante ng 2 hakbang at humakbang papunta sa sala. Nakita niyang magulo ang sala, ang sahig ay puno ng mga sirang bagay, mahigpit na hinawakan ni Jane Lewis si Helena at idiniin ito sa sofa. Magulo ang buhok ni Helena at namumula ang mga mata, para siyang asong baliw, pilit na pinupunit ang kanyang damit at namumula ang mukha. Nang makitang pumasok si Alex Dixon, nagmamadaling tumawag si Jane Lewis, "Alex, dalian mo at tingnan ang kalagayan ni nanay." Nang matapos siyang magsalita ay biglang tumalon si Helena at itinulak ang kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang sinturon at hinaylayon pababa. Namanhid ang anit ni Alex Dixon at agad siyang humakbang pasulong, hinawakan niya ang braso ni Helena at idiniin ito sa sofa. Kahit hawak siya nito ay patuloy pa rin sa pagpupumigla si Helena, bukod dito, ang kanyang lakas ay ilang beses na mas malaki kaysa karaniwan. Habang nagpupumiglas siya ay tumawa siya ng nakakaloko, na puno ng infatuation ang kanyang mga mata at patuloy na tumutulo ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Si Jane Lewis ay labis na nag-aalala at ang kanyang mga mata ay namumula habang sinabi niya kay Alex Dixon, "Paano ang tungkol sa sitwasyon ni nanay? Tumawag ako ng 2 doktor at sinabi nilang pareho na hindi nila alam kung ano ang sitwasyon at hindi ito magagamot." Ngumiti ng mapait si Alex Dixon, paano malulunasan ng isang normal na Western na doktor ang ganitong uri ng sakit? Ang gamot ni Helena ay isang pampasigla, higit pa rito. Gaano man kababa ang karakter ni Lo Yanggyo, sa mga tuntunin ng medikal na kasanayan, maaari siyang ituring na pinakamahusay sa bansa. Isa pa, nag-specialize siya sa medisina, kaya natural na sobrang overbearing ang aphrodisiac na ginawa niya. "Alex, ano ang dapat kong gawin?" Nakita ni Jane Lewis ang nakakabaliw na hitsura ni Helena at nakaramdam ng labis na hindi komportable sa kanyang puso. Umiyak siya at sinabing, "Kasalanan ko ang lahat, kung hindi sana nalason si nanay ng hamak na gamot na ito." Sabi ni Alex Dixon, "May paraan talaga. Ito ay kaagad." Natuwa si Jane Lewis at agad na nagtanong, "Anong paraan?" Napangiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, "Nasaan si tatay? Tawagan mo si tatay at sabihing bumalik kaagad." "Bakit mo tinatawagan si dad?" Natigilan si Jane Lewis at namula agad ang mukha, naiintindihan niya ang nangyayari. Itinali ni Alex Dixon si Helena at inihagis sa kwarto. Sa totoo lang, para maalis ang stimulant na ito, kailangan lang niyang gumamit ng spirit energy para tumagos sa mga pilak na karayom at bigyan ng acupuncture ang kanyang biyenan. Ngunit sa ganitong paraan, hindi naiwasang maghinala si Helena pagkatapos ng insidente. Para makaiwas sa gulo, tinawagan pa rin niya ang biyenan para gamutin ang karamdaman. Sa anumang kaso, ang gamot na ibinigay ni Lo Yanggyo ay para lamang mabuhay, hindi nito napinsala ang katawan,
at maaaring alisin ang pagsasanib ng yin at yang. Makalipas ang isang oras, hindi mapakali si Jane Lewis sa sala, labis na nahihiya ang kanyang mukha habang patuloy na naglalakad. Umupo si Alex Dixon sa sofa na parang walang nangyari at tumingin sa phone niya. Paminsan-minsan, may mga tunog ng aktibidad na nagmumula sa kwarto. Pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis, gusto niya talagang maghukay ng butas at magtago dito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kasuklam-suklam na tao si Lu Yanggyo, binigyan niya talaga ang aking ina, ang ganitong uri ng walang kahihiyang gamot. Pagkasabi nun ay parang may naisip siya, lumingon siya at tinanong si Alex Dixon, kumusta na si Lu Yanggyo, tumawag ka ba ng pulis? Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, ang pagtawag sa pulis ay nagpapadali sa kanya, babayaran niya ang presyo. Sa sandaling ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa katunayan, handa si Lu Yanggyo na gamitin ang mapang-akit na aphrodisiac na ito para harapin ang kanyang asawa, ngunit sa huli, ininom ito ng kanyang biyenan. Kung mag-isa si Jane Lewis at uminom ng ganitong uri ng aphrodisiac, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, nang maisip ito ni Alex Dixon, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Jane Lewis. Kung ang kanyang asawa ay uminom ng gamot, siya ay darating sa oras at ililigtas ang kanyang asawa. Pagkatapos ay siya ang tatamasa sa sarap ng isda at tubig. Nang maisip niya ang eksena kung saan tinulungan niya ang kanyang asawa na pagalingin ang lason, agad na pinigilan ni Alex Dixon ang kanyang sarili, hindi niya maiwasang mapatingin kay Jane Lewis at mapalunok sa lalamunan. Hinubad ni Jane Lewis ang kanyang Amerikana at nagsuot ng masikip na puting sando at nakabalot na palda. Tumambad ang kanyang curvy figure, isang pares ng magagandang mahabang binti na nakasuot ng translucent black silk stockings. Ito ay mahaba at bilog, na umaakit sa imahinasyon ng mga tao. Dahil sa kanyang pagkabalisa, namula ang kanyang magandang mukha at marahas na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib, ni hindi niya napansin na sira na pala ang butones ng shirt niya. Mukhang napansin niya ang line of sight ni Alex Dixon, lumingon si Jane Lewis at nagkataong sinalubong ang kanyang nag-aapoy na tingin, sandali siyang natigilan, ikaw, bakit ka nakatingin sa akin? Ang maalab na titig na ito ay nagpainit ng kanyang katawan at nakaramdam ng kakaiba ang kanyang buong katawan. Mabilis na binawi ni Alex Dixon ang kanyang iniisip at umiling. Sinira ni Lu Hangjan ang kanang braso ni Lu Yanggyo at pinutol ang kanyang mga meridian. Si Lu Yanggyo ay naging lumpo na. Gayunpaman, umasa si Jiang Shuaimeng sa suporta ni Dixon Rong upang makatakas kasama si Lu Yanggyo sa publiko. Maliwanag, wala siyang sinseridad sa pagsisisi. Para sa kanya, pansamantalang hindi niya nagawang pakilyusan ang Imperial Guards ng Dixon. Nagpakita ng malamig na liwanag ang mga mata ni Alex Dixon. Lin Rong, siya ay marahil ang kanyang pinakamalaking hadlang kamakailan. Sa sandaling ito, huminto ang ingay sa kwarto, bumukas ang pinto at ang biyenan, si Albert Lewis, ay lumabas na nanginginig ang mga paa, na nakahawak sa dingding, ang kanyang mukha ay berde, at siya ay mukhang matagal na siyang nagtatrabaho. Lalong namula ang mukha ni Jane Lewis, ngunit kinagat niya pa rin ang bala at nagtanong, Tay, ayos lang ba si nanay? Lalong namula ang mukha ni Albert Lewis, ngunit pinilit pa rin niyang magtanong, ayos lang ba si nanay? Namula ang mukha ni Albert Lewis, awkward siyang tumingin kay Alex Dixon, umiling, at bumagsak sa sofa. Talagang pinahiya niya ang Lewis family, at sa harap ng kanyang anak na babae at manugang. Tumulo ang luha sa mukha ni Albert Lewis, ito ay simpleng pagkawala ng kanyang dignidad. Dad, you don't have to worry about it, awkward na tanong ni Jane Lewis. I'm fine, napahiya si Albert Lewis na hindi man lang mayangat ang ulo. Tumayo si Alex Dixon at sinabing, ayos lang, hindi sapat ang pisikal na lakas ni tatay, pinainom ako noon ni tatay ng tonic sa bato, makakainom na lang si tatay ng 2 pang gumamaya. Napakunot ang noo ni Jane Lewis at gulat na tanong, gusto ni tatay na inumin mo ang alak na pampapuno ng bato? Nanlamig din si Alex Dixon at namamanhid ang anit niya. O hindi, nakalimutan niya saglit ang bagay na ito, at talagang sinabi sa kanila ang tungkol sa kidney nourishing wine. Walang nangyari sa pagitan nila ni Jane Lewis, ano ang silbi ng pag-inom ng bagay na ito?
Lalong namula ang magandang mukha ni Jane Lewis, maging ang kanyang makatarungang leeg ay ganap na pula. Tumabi siya sa kanya at sinabi sa mahinang boses na may galit. Wow, Alex Dixon, hindi ko akalain na magiging ganito kapuno ang utak mo. To think na makakaisip ka ng ganitong bagay. I didn't, si Alex Dixon ay mukhang walang magawa at sinabi sa mahinang boses, ipinainom ako ni Itay. Ininom mo lang dahil hiniling niya sayo, galit na sabi ni Jane Lewis, sabihin mo sa akin, may balak ka bang makipagtalik pagkatapos uminom? Asawa, hindi ko talaga iniisip, pare-parehas lang kayo, galit na sabi ni Jane Lewis, nang makitang maayos na ang kanyang mga magulang, tumalikod siya at umalis, galit talaga siya, hindi niya inaasahan na palihim na iinom ni Alex Dixon ang kidney replenishing wine, ano ang sinusubukan niyang gawin sa kanya? Abangan ang susunod na kabanata.